Sumainyo ang Panginoon. Ang ating ebanghelyo ay nagsimula sa sumbong ni Juan Ebanghilista na nagpapalayas ng masamang espiritu ang isang tao sa pangalan ni Jesus at kanilang pinagsabihan. Yun ay sa pangalan ni Jesus, kaya lamang hindi siya kabilang sa mga grupo katulad ng 12 alagad at ng 72 disipulo. So bahagi yung ibang grupo, hindi kasama sa kanilang grupo, pero nagpapalayas ang masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Huwag niyo silang pagbabalan. Bakit? Ang tema na ginamit ni Jesus ay ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. No? So bahagi yun, ibig sabihin, yung pareho ninyong ginagawa, no, ay tumutukoy sa isang adikain. At ano yung adikain? Magpalayas ng masamang espiritu. Kaya lang, hindi mo siya kagrupo, hindi na balik. No? Pero pareho kayo nagpapalayas ng demonyo, no? Sa pangalan ni Jesus. So kahit kaysa naman sa magkasama kayo sa grupo, no? Pero sinasabutahe yung gawain mo. No? Merong ganun eh. Akala mo'y kasama mo, no? Yun pala yung winawalang yaka. No? Bahagi ho, no? Ay maliwanag yun na rin, kinakalaban ka. No? Patago nga lang. No? Bahagi ho. Kaya kinakailangan, ano yung paanyaya na pinapahayag ni Jesus? Una, ay bahagi ho na alin na kinakailangan natin makita, ano, sino ba talaga yung kasama natin at yung kalaban natin. Ano? Bagaman medyo mahirap yung pamantayan na ibinigay ni Jesus. Ibig sabihin, dahil sa hindi mo ito nakikita na lumalaban sa iyo, ituturing mo ito kakampi. No? Ibig sabihin, yung primary option ay alin? Kakampi mo. Otherwise proven. No? Maliban na lamang kapag may ginawang kalukuhan. Yun, tsaka mo siya ituturing na kalaban. No? Mahalaga, hindi sa magandagahanap tayo ng kalaban. Maliwanag ko na kung saan ang pagkilos natin sa daigdig na ito ay talagang, no, either na may kakampi tayo o kalaban tayo. Gusto ni Jesus na tayo ay kanyang kakampi. Ayaw niyang tayo ay kanyang makalaban. Kaya nawa makita natin sa pagtutunusin, maraming dapat na isakatuparan sa daigdig na ito. At kinakailangan ng mas maraming pagkilos upang mabigyan ito ng kaganapan. Kasi sabi nga natin, ang bawat mananampalataya ay kabahagi sa pagkataguyod ng paghahari ng Diyos. Para po kay San Mateo, sinabi pa rito, may bahagi rin ito, kung tawagin natin yung ano, yung hindi tumutulong mag-ipon ay nagkakalat. So, yun ay bahagi. Hindi ko binanggit ito sa Ebanghelyo ni San Marcos. Ano yung ibig sabihin doon? Well, yung sinasabi ni San Marcos ay hindi ka naman kumakalaban sa akin, kasama ka. Pero kay San Mateo, medyo mabigat. Hindi ka naman kita nakikitang kumakalaban sa akin. Pero hindi ka naman tumutulong. No? Ay kulang. Ano?
kinakailangan kung kakampi mo ako, tutulong ka. Ano? Hindi pwedeng nanonood ka lamang. Ano? Hindi pwedeng ikaw ay, kung tawagin natin ay isang kung tawagin natin ay spectator. No? Kinakailangan ng lahat ay alin? Contributors. No? Kinakailangan ng ang lahat ay kumilos. Sa nabanggit na pagkilos tungkol sa paghahari ng Diyos. At hindi lamang sa pagkapalaya sa masamang espiritu. No? Marami pa no? Sa bahagi na kung saan ay magdulot sa atin ng kabanalan, ang patuloy na magkaroon ng kaganapan, sabi nga natin, yung pakikisa natin kay Kristo, sa kanyang pagiging pari, propeta, at hari, ay kinakailangan, or alinman sa nabanggit na pagkilos, na sa tingin natin, tayo ay makatutulong. Pero yun, ano yung ambag natin sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos? No? Yun ay isang bahagi ng ating pag-inilay para po sa linggong ito. No? Bahagi rin na kung saan, pangalawa, ay yung sanhi ng pagkakasala. No? Huwag maging sanhi ng pagkakasala. Kahit na nung mga maliliit. No? Kaya nga kung maaari ay iniiwasan natin yung magiging sanhi ng pagkakasala. Hindi lamang sapagkat ikaw ay nagkasala. No? Kasalanan mo na yun. No? Iba pa yung alin, magiging sanhi ka ng pagkakasala. At sinabi ni Jesus na alin, na ikaw ay magdurusa sa apoy na hindi natutupok. At ikaw ay uudin sa uod at sa katawan mo na hindi mauubos. Kaya baka akala nila, kapag namatay na tayo, kapag nasa impyerno na, mawawala ka, hindi. Ang impyerno ay alin? Eternal suffering. Walang hanggang kaparusahan. Kabaligtaran ng langit. Walang hanggang pagpapala. Walang hanggang kaligayahan. Hindi lang matatapos ang buhay mo sa impyerno. Ikaw ay alin? Habang katapusan, walang katapusan na alin, magdurusa ka, pahihirapan ka, ay ang tawag nga natin ni alin, para ka ng sinumpa, higit pa doon sa alin, ang ikaw ay mamatay. Kasi pag namatay ka, tapos na. Wala na. Pero hindi, yung impyerno, hindi. Pahirapan ka hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya medyo mabigat po yung impyerno. Kaya bahagi rito na alin, isa rito ay hindi lamang yung pagkakasala, ngunit yung alin, nagiging sanhi ng pagkakasala. Mo at ng iyong kapwa-tao. Kaya nga, iniingatan ng simbahan natin ay iwasan niyo yung chismis. Kasi nagdudulot yan ng alin, ng pagkakasala. Hindi lang ikaw ang nagkakasala. Pinapasa mo pa yung pagkakasala. At kapag ipinasa pa uli, naipapasa pa uli. No? Kaya bahagi yun na kinakailangan natin na pag-ingatan sapagkat yung kabanalan ay isang kabanalan na alin. Hindi ito individual ng pagkilos, ito isama-samang pagkilos. Kaya bahagi yun. Kaya mabigat yung how ang kaparusahan sa kakibat ng alin, naging sanhi ka ng pagkakasala ng iba. Yung
allegorical na pinaayag rito yan, dukitin mo ang iyong mata. No? Di na baling ikaw ay pumasok sa langit na walang mata kaysa sa ikaw ay pumasok sa langit na may mata pero may pumasok sa impyerno na may mata pero ikaw ay alin paparusahan ng walang katapusang paghihirap. No? Kaya itong dalawang ito, ang idulog natin sa harapan ng buong may kapal. No? Bahagi ho na kung saan ay nawa ay maging bahagi ng ating pagninilay para po sa linggong ito. No? Na makita natin, tayo nawa, ano yung ambag natin sa pag-aari ng Diyos. Ano? At pangalawa, iwasan natin na hindi lamang hindi tayo tumutulong, ngunit dahil sa hindi natin pagtulong sa pag-aari ng Diyos, ay nagiging sanhi rin tayo ng pagkakasala ng iba. At yun ay alin? Kaparusahang walang katapusan ang ibibigay sa atin ng ating Diyos. At nawa, huwag yun ang daan na patunguhan natin.